Maraming laban si Manny Pacquiao kung saan natamaan siya sa mababang bahagi ng katawan, lalo na sa mga laban na matitindi ang palitan ng suntok. Ilan sa mga laban niyang ito ay ang Pacquiao versus Marquez noong 2012. May ilang low blows mula kay Juan Manuel Marquez pero hindi ito naging malaking issue sa laban. Pacquiao versus Mayweather noong 2015. May ilang body shots si Mayweather na tumama ng mababa pero hindi ito tinawag ng referee. Pacquiao versus Ugas noong 2021. Sa laban na ito ay may isang low blow mula kay Yordenis Ugas na nagpatigil sandali sa aksyon. Minsan, depende rin sa referee kung tatawagin nila ang low blow o hindi. Pero kahit natatamaan si Pacquiao sa mababang bahagi ng kanyang katawan, hindi siya madaling magpakita ng sakit at patuloy lang siyang lumalaban. Ang laban ni Manny Pacquiao laban kay Marco Antonio Barrera kung saan siya tinamaan sa mababang bahagi ng katawan ay naganap noong November 15, 2003 sa Alamodome, San Antonio, Texas. Sa laban na ito, nagpakita si Pacquiao ng matinding bilis at lakas laban sa isang veteranong boksingerong tulad ni Barrera. May isang punto sa laban kung saan hindi sinasadyang tinamaan si Pacquiao sa masilang bahagi. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya para ipagpatuloy ang laban. Sa huli, si Pacquiao ay nanalo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 11 at ito ang laban na nagbigay sa kanya ng kasikatan sa buong mundo bilang isang top tier fighter. Isa ito sa pinakamahalagang laban sa kanyang karera dahil pinatunayan niyang kaya niyang talunin ang mga elite level boxers. Ang laban ni Manny Pacquiao versus Nidal Hussein noong 2000 sa Inari Sports Center sa Antipolo. Sa laban na ito tinamaan si Pacquiao ng isang mababang suntok o low blow sa kanyang singit sa ika-4 na round kaya siya ay namilipit sa sakit. Dahil sa tindi ng tama, kinailangan niyang huminto sandali at binigyan siya ng referee ng oras para makarecover. Sa kabila ng insidenteng ito, nanalo pa rin si Pacquiao sa laban sa pamamagitan ng technical knockout o TKO sa round 10. Matapos ipatigil ng referee ang laban dahil sa matinding pinsalang tinamo ni Hussein. Isa ito sa mga laban na nagpatibay ng pangalan ni Pacquiao bago siya tuluyang sumikat sa international boxing scene. Si Manny Pacquiao ay nagkaroon ng maraming laban sa kanyang boxing career. Ngunit hindi siya palaging na-ospital pagkatapos ng bawat laban. Gayunpaman, may ilang laban kung saan nagtamo siya ng matinding pinsala at napilitang magpatingin sa ospital para sa pagsusuri at gamutan. Ilan sa mga laban kung saan ay na-hospital siya o dumaan sa medical check-up ay ang laban niya kontra Juan Manuel Marquez noong 2012. Natalo si Pacquiao via knockout sa ika-6 na round matapos tamaan ng isang malakas na right hand ni Marquez. Nawalan siya ng malay sa loob ng ilang segundo at dinala sa ospital para sa CT scan upang masigurong wala siyang internal injury. At ang sunod, ang laban niya kontra kay Jeff Horn noong 2017. Natalo si Pacquiao via unanimous decision sa isang kontrobersyal na laban. Dumaan siya sa medical check-up matapos ang laban dahil sa mga sugat at pamamaga sa kanyang mukha. At ang sunod, ang laban niya kontra Yordenis Ugas noong 2021. Natalo siya via unanimous decision. Nagkaroon siya ng eye injury at sumailalim sa medical check-up matapos ang laban. Karaniwan, lahat ng mga boksingero kabilang si Pacquiao ay dumadaan sa post-fight medical examination para ma-check ang kanilang kalusugan, lalo na pagkatapos ng matitinding laban. Isa sa mga pinakamatitinding laban ni Manny Pacquiao na halos ikamatay niya ay ang laban kontra kay Juan Manuel Marquez noong December 8, 2012 sa kanilang ika-4 na laban. Bakit ito delikado para kay Pacquiao? Sa laban na ito pareha silang nagpakawala ng malalakas na suntok. Pero sa 6th round, tinamaan si Pacquiao ng isang napakalinis na right hand counter punch mula kay Marquez na agad siyang pinatulog. Bumagsak siya ng walang malay at inabot ng ilang minuto bago siya tuluyang makabangon. Maraming fans ang kinabahan dahil hindi agad gumalaw si Pacquiao. May ilan pang nagsabi na baka may permanenteng pinsala siya mula sa knockout na yon. Mabuti na lang at wala siyang matinding injury at nakabalik pa siya sa boxing pagkatapos ng laban na yon. Ito ang isa sa pinakabrutal at shocking knockout sa history ng boxing at hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan.